Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa videong ito, mapapanood nyo ang 5 hayop na nagtataglay ng pinakamalakas na lason. Umpisahan natin ang listahan sa ika-5 pwesto. Dito sa gubat ng Papua New Guinea, matatagpuan ang natatanging ibon. Ito ang hooded pituhui. Mukha lang itong ordinaryong ibon, pero ang hindi mo alam, isa ito sa kakaunting ibon na may lason. Alam mo ba na kapag hinawakan mo ang ibon na ito, pwedeng mamaga at magmanhid ang iyong kamay? Madali mo itong maikilala dahil sa kulay pula at orange na hinaluan ng itim na balahibo. Ang mga hooded pituhui ay nagtataglay ng lason na tinatawag na batrachotoxin. Ang lason nito ay nagkalat sa buong katawan ng ibon lalo na sa balat at balahibo. Kaya naman kapag kinain mo ang ibon na ito, siguradong malalason ka. Ayon sa pag-aaral ng mga siyentipiko, maaaring nagkaroon ng lason ang hooded pituhui dahil sa pagkain nito ng mga nakakalasong insekto gaya ng corecine beetle. Kumbaga yung lason ng insekto ay hindi nakamamatay sa ibon at sa halip, lumilitaw ang lason sa buong katawan ng ibon. Dahil sa lason ng hooded pituhui, hindi sila kinakain ng mga ahas sa gubat at hindi rin sila hinahunting ng mga tao sa takot na baka sila ay malason. Napaisip tuloy ako, ano pa kaya ang hindi mo inakala na meron palang lason? Guys, nakakita na ba kayo ng halamang tuba-tuba? Ito yung matangkad na halaman na parang puno na madalas gamiting bakod sa tabi ng bahay. Alam mo ba na pwede kang malason pag kinain mo ang bunga nito? Tama ka sa narinig mo. Yan kasi ang naranasan ng mga batang magkakaibigan sa San Jose del Monte, Bulacan matapos nilang kainin ang bunga ng tuba-tuba na nakuha nila sa bakanting lote. Agad daw na sumakit ang kanilang tiyan, nahilo at sumuka. Buti na lang at agad na naisugod sa ospital ang mga biktima kaya nabigyan sila ng paunang lunas. Kung hindi pa rin kayo nainiwala na may lason ng tuba-tuba, pues ito ang iba pang patunay. 4 na magpipinsan mula sa Calasiao, Pangasinan na lason sa kinaing tuba-tuba. Sa Sasmuan, Pampanga, mahigit 30 bata ang naospital matapos makakain ng bunga ng tuba-tuba. Balita mula sa Infanta sa lalawigan ng Pangasinan, 3 bata magkakapatid ang naospital matapos daw malason ng tuba-tuba. Sana magsilbi itong aral na huwag niyong kakainin ng dahon at bunga ng tuba-tuba dahil tsak na malalason ka. Kung tutuusin, ginagamit ang dahon ng tuba-tuba bilang gamot sa ilang karamdaman gaya ng rayuma pero huwag mo lang talaga itong kakainin. Ang ilang pa sa nakalalasong halaman na maaaring nasa inyong bakuran ay ang lantana, dom cane at trompeta. Nakalalason ang mga bunga at dahon nito kaya huwag kang makakaisip na kainin ito. Oo nga pala, kung sa umpisa pa lang ng ating kwentuhan ay marami ka nang natututunan, pues dapat yung pindutin ang subscribe button para palagi kang updated sa mga ina-upload kong videos. Kung napindot nyo na, edi maraming salamat. Pang-4 sa ating listahan ng mga nakalalasong hayop ay ang rough-skinned newt. Matatagpuan lamang ito sa North America. Tinawag itong rough skin dahil magaspang ang balat nito at medyo mapula na madilaw ang ilalim ng tiyan nito. Ang matingkad na kulay ng rough-skinned newt ay isang paalala na huwag mo itong kakainin dahil kung hindi, pwede kang malason. Ang balat kasi nito ay may kemikal na tetrodotoxin. Kapag kinain mo ito, pwede kang matigok sa pagkalason. Noong 1979, may isang taong binawian ng buhay sa Oregon, USA matapos niyang kumain ng newt. Dahil dyan, hindi sila kinakain ng mga tao at iba pang malalaking hayop. Yun nga lang, may mga ahas gaya ng garter snake ang hindi tinatabla ng lason ng newt kaya malaya silang nakakain ito. Ang weird no? Para pa naman sila mga gummy worms pero may lason pala. Ang dami talagang bagay na hindi mo inakala na pwede ka palang malason. Naalala ko tuloy yung istorya ni Ashley Summer ng Indiana, USA. Naging laman ng balita ang pagkamatay ni Ashley matapos itong uminom ng 2 litro ng tubig at natigok.
Ayon sa Facebook post ng kapatid ni Ashley, sobra daw itong nauuhaw kaya niya ito nagawang ubusin ang 2 litro ng tubig sa loob lang ng 20 minuto. Para ma-imagine mo kung gaano karami ang 2 litro, katumbas lang yon ng isang bote ng pinakamalaking Coke. Pagkatapos inumin ni Ashley ang tubig, agad daw itong nanghina at nagsuka hanggang sa binawian ito ng buhay. Ang suspecha ng mga doktor, water intoxication o pagkalaso ng katawan sa sobra-sobrang tubig. Inuubos kasi ng tubig ang sodium sa katawan na pwedeng ikasira ng utak ng tao. Kapag naubos ang sodium sa iyong dugo, pwede mo itong ikadedo. Kawawa naman ng babaeng ito at namatay dahil sa pag-inom ng maraming tubig. Payo ng mga doktor, walang masama sa pag-inom ng maraming tubig. Basta ang mahalaga, dapat ang tubig ay iinumin ng paunti-unti. Dahil kung tutuusin, 2 litro ng tubig ay sapat na yon para sa isang buong araw. Pangatlo sa ating countdown ng nakalalasong hayop ay ang alimango na ito. Makikita ito sa karagatan ng Pilipinas pati na sa karatig na bansa sa Asia. Ito ang devil crab. Sa ibang probinsya, kilala ito sa tawag na kuret o karal-karal. May kilala mo ito dahil sa kulukulubot nitong shell na may batik ng pula at kahil. Kung mahilig kang kumain ng alimasag, pues dapat mong tandaan ang itsura nito dahil nagtataglay ito ng laso na saxitoxin at tetrodotoxin. Ang isang pirasong devil crab ay may sapat na poison para makadali ng 5 tao. Kung lutuin mo pa ito ng matagal, sadyang hindi nawawala ang laso ng devil crab. Ilang beses na nga naging laman ng balita ang mga tao na namayapa dahil sa pagkain ng devil crab. Noong taong 2021, 2 bata sa Cagayan ang binalitang binawian ng buhay matapos kumain ng kuret. At noong taong 2023, 8 magkakaanak sa Zamboanga del Norte ang isinugod sa ospital dahil rin sa pagkain ng alimasag. Isa sa kanilang kapamilya na tigbak sa devil crab. Dahil dyan, mahigpit na pinapaalalahanan ang mga tao na iwasang kainin ang alimasag na ito dahil sobra itong nakakalason. Kapag sa tingin mo na ikaw ay nakararanas ng pagkalason, agad kang tumawag ng 911. Pwede ka rin tumawag sa local hotline ng inyong barangay para sunduin ka ng ambulansya. Kung kaya mong maglakad at bumiyahe, ikaw na lang ang pumunta ng ospital para mas mabilis at agad kang masuri ng doktor. Kalaban mo rito ang oras. Mas matagal kang kikilos, mas malaki ang magiging pinsala sa iyo ng lason. Hindi totoo na mabisa ang paglunok ng hilaw na itlog para kontrahin ang lason. Hindi rin totoo na pwedeng ipanggamot ang gatas na may maraming asukal sa taong nalalason. Tandaan, buhay mo ang nakataya pag ikaw ay nalason, kaya huwag mong titipirin ang iyong kaligtasan. Dahil pag pabagal-bagal ka sa pagkilos, baka maging alaala ka na lang ng iyong mga kaibigan at mga kamag-anak. Dito pa rin sa dagat ng Pilipinas, makikita ang pangalawa sa pinaka-nakalalasong hayop sa buong mundo. Ang isda na lumalangoy papasok sa ating kompetisyon ay walang iba kundi ang pufferfish. Mas kilala natin ito sa tawag na butete. Mabilis mong makikilala ang pufferfish dahil ito yung isda na lumulobo pag hinawakan. Kahit mukhang cute tignan ng mga butete, huwag kang magkakamaling kainin ito. Nagtataglay rin kasi ito ng laso na tetrodotoxin, parehong laso na matatagpuan sa rough-skinned newt at devil crab. Pero ang laso ng butete ay mas delikado dahil ang isang pirasong butete ay kayang makatigok ng 30 katao pag sabay-sabay silang kumain nito. Ito ang kamuntikan ng dumali kay Thomas, isang mangingisda sa Bohol. Nagpang-agaw raw ang buhay ni Thomas matapos siyang kumain ng butete na ibinigay ng kapitbahay. Agad daw na sumakit ang kanyang ulo at nanikip ang dibdib sanhi ng pagkalason sa isda. Buti na lang at naisugod si Thomas sa ospital kaya nasagip ang kanyang buhay. Ilang beses nang naibalita na may nalaso na sa isda na ito, kaya sana ay magtanda ang lahat na huwag kakain ng butete kung ayaw niya ring maisugod sa ospital.
Gayunpaman, alam mo ba na sa bansang Japan, may mga restauran ang naghahain ng karne ng butete. Ginagawa ito ng mga kusinero na bihasa sa pagpiprepare ng puffer fish upang ligtas itong kainin. Ang tawag sa kanila, fugu chef. Fugu kasi ang tawag ng mga Hapon sa karne ng butete. Tanging mga lisensyadong fugu chef lang ang pinahihintulutan na maghiwa at magkatay ng isda. Ang mga chef na ito ay nag-aral ng higit sa 10 taon kung paano ang tamang paghiwa ng butete. Ang lason kasi ay nasa atay, bituka, obaryo at balat ng isda, kaya marahan nila itong hinihiwa. Kapag nagkamali sila ng hiwa, baka kumalat ang lason sa karne ng isda at baka matigok ang kanilang customers. Sabi ng iba, ang karne daw ng butete ay napakasarap kaya handa silang ibuwis ang kanilang buhay makatikim lang nito. Dito sa Manila, may mga restaurant na nag-o-offer ng fugu. Ano kayang lasa nito? Masarap kaya? Yummy. Ngayong nakilala nyo na ang 4 na hayop na may pinakamalakas na lason, oras na para makilala nyo naman ang nakakuha ng numero 1 pwesto. Ang top 1 sa ating kompetisyon ay andito sa gubat ng Madagascar. Maliit lang ito, ngunit madali mong makikita dahil sa matingkad nitong kulay. Ito ang mantela. Kilala din sa tawag na golden frog, pinaniniwalaang ito ang nagtataglay ng pinakamalakas na lason sa lahat ng hayop. Ayon sa mga eksperto, siguradong mamamayapa ka in just 10 minutes pag dumampi ang dila mo sa balat ng palaka na ito. Ang balat kasi ng mantela ay may sapat na lason para kumitil ng 50 katao. Mahawakan mo nga lang ang palaka na ito ay sapat na para maparalisa ang iyong kamay. Yikes! Buti na lang at wala nito sa Pilipinas kundi siguradong marami itong mabibiktima. Ayon sa mga eksperto, maaaring nakuha ng mantela frog ang kanilang lason sa pagkain ng highly poisonous na langgam. Yung lason ng langgam na kinain ng palaka naiipon sa balat ng palaka. Kaya habang tumatagal, mas patindi ng patindi ang lason sa balat ng mantela. Dahil sa matinding toxin sa balat ng mantela, iniiwasan itong kainin ng mga predator. Pero gayunpaman, nakamamanghang isipin na ang mantela na pinalaki sa pangangalaga ng tao ay hindi nagtataglay ng lason. Yung mga mantela na pinalaki sa aquarium, hindi sila nakakakain ng poisonous na langgam, kaya wala silang napagkukunan ng lason. Kumbaga paano sila magkakaroon ng lason kung hindi naman sila nakakakain ng poisonous ants galing sa gubat? Dahil dyan, ligtas hawakan ang mga mantela na pinalaki sa aquarium kumpara sa mantela na lumaki sa gubat. Nakakatakot naman pala itong mga mantela, napaka-toxic. Kaya naman pagdating sa kompetisyon ng pinaka-nakalalasong hayop, ang mga mantela ang tatanghalin natin bilang kampyon. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kina EJ at Jade. Hello rin kay JB Balesteros. What's up kay Reg Icarp Sicharon. Shoutout kina Mayan at Mika Camyon. Matthew Axel at Ian Clarence Camyon. At kina Ayumu Miyunet at Haruka Yulia Kimura. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!